is the oldest warship dito sa Thailand. Para makarating sa lokasyon, kailangan namin bumiyahe ng 45 minutes galing sa Bangkok. At pagdating namin doon, ito ang sumalubong sa amin. Isang lumang warship sa Dalampasigan. Nandito na ngayon tayo sa spot kung saan matatagpuan ang isa sa pinakapatandang warship dito sa Thailand. Kaya tara, samahan nyo akong explorein to. Nandito tayo ngayon sa back part ng warship. Ngayon, ikutin natin. Papakita ko sa inyo kung anong meron dito. Tara. Sobrang laki ng angkla niya, guys. Dito din yung mga mines na nilalaglag nila pag may sumusunod sa kanila. Pati ang mga pampasabog nila sa ilalim ng dagat dati, nandito pa. Ito yung tinatawag nilang deep launch tube. Ilalagay nila dito yung pampasabog tapos ilalaglag sa babag. Ito yung mga lever niya pero yung iba hindi na siya masyadong magalaw. May kalawang na to sa loob, pininturahan na lang nila. Yung lubid na nakakabit sa angkla. Yung laki nito, tingnan nyo. Parang kamay ko na siya. Yung laki ng braso ko. Dito nakita din namin ang isa sa mga sandata na gamit nila sa pagpapalubog ng barko. Ito yung unang cannon nila dito sa back part. Meron itong tatlo, sa harap dalawa. Umiikot to, tingnan natin yung loob. Papakita ko sa inyo kung anong meron doon. Tara. Dito nakita namin paano ino-operate to. Ito yung likod niya, tingnan nyo. Yung lever niya naiikot po. Meron pang upuan. So guys, tingnan nyo to. Pag iniikot ko to, dito gumagalaw pa siya. Yan o. Yan o. Grabe yung machine niya, guys. Ito pala yung paangat. Umaangat to. Dito nila niloload yung bala. Habang in-edit ang video, bigla kong napansin to. Tingnan nyo kung gaano kalaking bala yung niloload dito, guys. Tingnan nyo kung gaano kalaking bala yung niloload dito, guys. Parang may nanunuya habang nagsasalita ako na para bang pinaglalaroan kami dito. Ganyan siya kalaki. Sinubukan kong umupo sa upuan nila dito para malaman kung anong pakiramdam. Naiikot siya papunta dito sa harap. So pag aatake sila, harap lang sila dito. Pero merong mga part dito na natanggal na. Siguro sa kalumaan na, tinanggal na lang nila. May nakita kaming storage room dito, kaya binuksan ko para makita anong meron sa loob. Sobrang kapal. Check natin yung anong meron sa loob. Pagpasok ko, itong mga nakita ko sa loob. Dito yung mga bala. Dito pa yung mga ibang gamit nila, guys. Mga lumang bala at sinaunang gamit sa komunikasyon. Pagdating sa gitna, nakita namin to. Ito ay isang pangdepensa sa ilalim ng tubig na dinisenyo upang maglakbay sa ilalim ng dagat at sirain ang mga barko ng kaaway. Sobrang laki ng mga bala nito at kaya nitong magpalubog ng barko ng ilang segundo. Ito yung kitchen pala nila. Dito pa yung mga lababo nila, guys. Pati yung gripo. Pero wala na yung parang ganito niya. Natanggal na. Pero ang lalaki, guys. Ito hindi na siya mabuksan siguro. Alak na to, guys. Pero yung ibang drawer, cabinet, bukas pa. Wala nang laman. Chinek ko ang isa sa cabinet nila dito at pagbukas ko, ito ang bumungad sa akin. Oh my God. Legendary to, guys. Alam ng mga batang 90s to. Ito yung juicer nila dati, guys. Oh. Wow. Nakakamangha dahil pati ang mga gamit nila sa kusina dati andito pa. Yun, guys, grabe. Sobrang laki nito. Ito yung exhaust nila, oh. Grabe yan. Sobrang laki, kasya yung isang tao dyan. May nakita kaming malaking bagay pero hindi namin alam kung para saan. Ano ibig sabihin nito? Pressure cooker? Wow. Lutuan ng kanin? Oh, lutuan ng kanin. Grabe yung laki. Ang dami kasing nakasakay dito, yung mga sundalo nila. Meron pa dun sa kabila, dalawa to, guys. Naiwan din dito ang mga lifeboat na ginagamit nila kaya inakyat namin para makita ng malapitan. Grabe, liit ng hagdan nila. Pag nagkamali ka dito, laglag ka talaga, guys. Sobrang tibay ng pagkagawa nito dahil halos lahat ng mga original na parte nandito pa. Yung upuan original, nandyan pa. Kahoy pa siya. Manibela niya, medyo sira na. Yung cambio nandyan pa. Yung mga gauge, pinintirahan na nila kasi sirang-sira na talaga, guys. Katabi lang pala nito ang isa pang gamit pang digma, kaya inakyat namin para malaman kung ano ito.
Ito guys, meron pa dito. Wow! Grabe to! Dito sila nakaupo guys, oh. Kasi ito, iniikot to guys. Yan, oh. Oh, naririnig ko, naiikot pa siya. Dinisenyo ito upang tumarget at sirain ng mga kaaway sa himpapawid para hindi makalapit sa barkong ito. May mga lever pa para siguro sa pag-reload to. May mga tropa tayong police at army dyan. Kaya na magsabi kasi hindi ko alam kung para saan to eh. Ito guys, makikita nyo dito. May lalagyanan dito. So siguro baka dito yung bala tapos ito. Ganun. Dumiretso kami sa gitnang parte ng barko para tingnan anong meron sa loob. Tara, pasukin natin. May nakita kaming isang kwarto na hindi mo makikita sa ordinaryong barko. May mga may mga table. Ito may pangalan, no? Hungry yan. Ano yan? Hungry yan. Hungry yan. Classroom. Isa itong maliit na silid paaralan. Pasukin natin, guys. Oo, kasi may whiteboard, oh. Tapos mayroong mga table tsaka upuan. Pero ang pinag-aaralan nila dito ay kung paano didepensa o puksain ang mga kaaway. Grabe, kahit pala nasa gera sila guys, nag-aaral din sila. Pinaaral nila yung mga strategy kung paano nila aatakihin yung kalaban. Meron kaming nakitang mga litrato sa dingding nila. Ito yung dating king. Ito yung mga picture nila, oh. Mga bata pa sila, tsaka yung royal family. Ito, si King Rama 9 to guys. King Bumibon. Tapos andito yung construction ng ship na to. Paalis na dapat kami nang bigla naming marinig to. Ito po yung mga dati, oh. Narinig mo? Biglang may tumakbo sa taas na bahagi ng barko. Hindi ko alam kung rinig dito sa mic guys, pero may naglalakad sa taas. Pinuntahan namin para tingnan saan nanggagaling ito. Parang dito galing mga yapak guys. Nag-decide akong akyatin para makasigurado baka hangin o may ibang tao dito. Hindi ko alam, baka hangin lang yun, pero check natin. Tara. At pagdating sa taas, nabigla ako sa nakita ko. Oh my gosh. Dito pa yung may ibang gamit. Sobrang luma na nito guys. May nakita kaming parang maliit na control room nila. Pero medyo delikado dahil malambot na ang flooring nito. Kasi yung floor niya guys, sobrang kalawang na. Ayan oh. Oh my god, wait lang. Shit, kalawang na pala to. Andito pa halos lahat ng gamit nila. Control room nila, dito pa yung ibang switch. Amplifier, accelerator group, microphone control station. Naiwan din dito ang anemometer nila. Yung direction. Wala akong alam sa ganito guys, kaya kung may alam kayo about sa mga barko, yung mga seaman natin, comment nyo kung ano yung mga nakikita ko dito kasi kayo yung nakakaalam nito guys, solid to. Pero amazing kasi nakikita natin siya dito ng personal. Tapos ito, ano to? Delikado dito kasi yan, yung kalawang niya. Nagka-crack na siya. Hindi ko alam ano to eh. Pero nasa loob siya guys. Tapos ito, meron siyang ano dito, drawer. Tapos dito sa taas guys, yan yung kinakaba ko kasi baka yung baba nung inaapakan ko dito, ganito na rin. Baka mag-collapse. Niyaan lang nila dito guys. Check pa natin anong meron sa labas. May nakita akong maliit na cabinet nila. Tapos ito. Ay, meron At din. nang binuksan ko, ito ang nakita ko. Yung power supply niya. Meron pang room dito. Pumasok din kami sa katabing room nito. Check natin ano sa loob. Dito may mga wires saka may mga switch. Tapos ito merong radyo nila dito. Andito pa ang mga ibang aparato at radyo na ginagamit nila sa pagpapadala ng impormasyon. Yung ibang switch nandito pa. Oh. Yan yung sabi ko sa inyo kanina na pag umapak ka, diretso ka na sa baba. Kasi wala na, sira-sira na, puno na ng kalawang. Inakyat namin ang bridge nila. Baka dito nang galing ang mga tumakbo kanina. At pagdating namin sa taas, ito ang bumungad sa amin. Dito yung manibela. Nakita namin ang main bridge nila. Isa ito sa pinakamataas na bahagi ng barko kung saan ang kapitan ang namamahala sa operasyon ng pagmamaneho. Sobrang luma na nito.
Yung likod nito kahoy pa oh. Kahoy pa yung ano nyo, yung mahawak dito. Stork 1, finish, white engine, dead slow. Ito may mga buttons dito guys. Oh. So, hindi ko na maintindihan para saan to guys. Andito din ang iba't ibang instrumento sa nabigasyon. Yung mga seaman natin, alam nila basahin yung mga numero na yan. First time kong makakita ng ganito at isang karangalan na maibahagi ito sa inyo. Hindi ko alam para saan to, pero para siyang speaker. Or para pwede ka magsalita dito guys. Hello, subscribe. Yan, parang ganun ata yun dyan. At kung na-appreciate mo ang mga ganitong video, subscribe ka naman para marami pa tayong mapuntahan na lugar kagaya nito. Yan, tas dito kita mo na yung kabila oh. Makikita mo yung kabilang barko dito guys. Nagpatuloy lang kami sa pag-iikot at pinuntahan ang taas na bahagi ng bridge. Ay grabe, parang lookout nila. Andito pa ang mga radar at ibang antena nila. So, andito yung mga outpost nila guys. Dito sa taas. Check natin. Umakyat pa kami para makita ano pang meron dito. OMG. Grabe yung taas dito. Parang dun sa baba. Hindi ko alam para saan to, pero nagagalaw siya guys. Compass to? Grabe. At habang nag-iikot, nakita namin to. Ah, dito nakatayo yung tao. Ito para siyang merong ganito. So ito siguro parang ano to sa tao siguro to. Isa pala itong naval rangefinder na ginagamit nila para malaman gaano kalayo ang kalaban. Parang cover ata to dito. Pero hindi na siya nagagalaw guys. Makikita nyo na yung malaking kanan nila dito. Tapos meron pa dun sa baba. So check natin kung anong meron dun. Madilim na kaya dumiretso na kami sa unahang bahagi ng barko. Nandito na ngayon tayo sa pinakaharap na bahagi ng warship. So makikita nyo dito, parehas lang sila kalaki dun sa pinakalikod. Nandito yung mga kadena niya para sa anchor nila. Sobrang lalaki niya no. Dito guys, makikita mo na yung buong ship. Ganito siya sa harap guys. Sa likod ng nakakamanghang gamit na ito ay ang pangamba na wag sana maulit ang mga nangyari dati. Lalo na sa panahon natin ngayon na nagbabadya na naman ang karahasan. Sana mangibabaw pa rin ang pagmamahal para sa ikabubuti ng bawat isa.